GSS na naman ako. Ito. Kumusta te? Kasi ang laki ng buto ng abogado. Ilang araw ka lang sa ospital te? Dalawa. Ano daw? Paano daw nakuha yun? Ilang araw ang recovery? Gawa ka ng pitchel. O, tigil sa tayo. Say, alam mo, ito, hindi na ito nagte-training. Naabangan niya na lang yung mga pagkain niyo dito. Ano ba yan? Hello. Hello. Ayun. Meron na te? Ito. Kumusta te? Ay naman nakalabas na. Sa wakas. Ate, yung inoperahan ba sa'yo, yun yung bato? Sa bato na sinasabi? Hindi. Mismong gallbladder ang tinanggal. Bakit? Sobrang laki na nung bato. Gallstone. Kasi ang laki ng buto ng abogado. Ala! Oh, Ganyan yan ano. hindi lang, maganyan yun. Kaya talagang galit na galit yung gallbladder. Dati pa sumasakit o bigla na lang sumakit? Hindi, biglaan nga lang. Kaya nagtaka nga rin kami na ganun, kahit nga yung doktor nagulat, ganun nakalaki yung gallstone. Alo, grabe. Yung gallstone ba yung nilalabas mo? Hindi. Uric stone yung akin. Kaya, di ba mahina rin ako minom ng tubig. Nako. Yung mga kailangan kong isanay ngayon na uminom ng uminom. Tubig din kami ng tubig dito. Lalo na ngayon, sobrang init dito. Sobra. Ilang araw ka lang sa ospital te? Dalawa. Parang halos 3 kasi Sunday ng gabi, nasa emergency na kami, nag-aantay. Tapos kinabukasan na alas 5 ng madaling araw nung sinabing operahan ako. Pero hindi pa ako in-operahan noon. Nang Monday ng 5 ng umaga, nagantay pa ako ng 7 ng gabi bago ako na-operahan. Kaya Monday ng gabi ko na-operahan, Wednesday ng umaga ako lumabas. Grabe, ang laki nun. Ano? Ano daw? Paano daw nakuha yun? Bigla na sumakit yung tiyan ko kasi parang sinisikmura. Tapos parang gumagalaw siya, parang yung sakit gumagalaw sa buong tiyan mo. Umikot. Kaya ako tumagal kasi yung white blood cell ko sumobra taas. O kasi ano yun eh. Lumalaban sa infection. O kaya pinababa muna nila bago ako. Kasi dapat kung yung regular na pagtanggal ng gallbladder, same day makakalabas ka na after ng surgery. Pinababa muna. Kaya Wednesday pa ako pinalabas. Panala ng mga fatty food, mga So, maalat. tinanggal na rin yun sa'yo. So, ano pang pangsasala? Yun na nga, kaya ang hirap nito. Ngayon kung kumain ka lang ng konting mamantika, takbo ka sa banyo. So, Kaya mangyayari kung aalis, may lakad, iwas ka sa talaga. Kain muna. Para aralin mo yung oras ng kain mo, tsaka yung dudumi ka. Ano na? Ilang araw ang recovery? Mabilis lang naman, in 2 weeks, pwede na ako bumalik sa work, pero no lifting. Saan inoperahan te? Sa may tiyan? Sa puson? Oo, pero binutasan parang 4 na butas. Advance na, hindi na siya yung gaya dati na opera ka nabubuksan talaga. Paano nagkasya dun yung stone na malaki? Sa pusod nila daw pinadaan eh. So hindi ko alam paano. Talaga? Grabe. So, may tahi din yung pusod mo? Wala naman. May takip pero hindi ko pa tinatagal eh. Kung saan daw mawawala yung pinaka-bandage niya eh. Hoy, magtubig ka na, girl. Tubig, girl. Tubig, kasi hirap eh. Gawa ka ng pitchel. Tigil sa tayong picture. Bakit malinis yung tapat? Sa mga mainit na. Grabe dito kuya, para kami nasa microwave. Alam mo, parang lalabas ka pa lang ng pinto, parang mahihimatay ka na sa init. Uy, ang init. Girl. Alam mo yung bagong bukas na microwave, parang ganun. Sundo na tayo sa school. GGSS na naman. GGSS na naman ako. Obe. Ayan, good morning. Welcome back to my vlog, mga ningskis. Sobrang init.
Parang bagong bukas na microwave or bagong bukas na air fryer ang loob ng sasakyan. Grabe. I'm so happy kasi yung energy ko and yung dedication ko is dire-diretso talaga, tuloy-tuloy. Kaya nilolook forward ko talaga yung Sabado at Linggo para makagising ako ng tanghali. Kasi parang, diba, yun yung reward ko sa sarili ko eh. Makagising ng tanghali. Makapahinga naman, maka-extend ng tulog, ayan. Feeling ko marami ding mga nanay dyan ang parang yun ang simpleng kaligayahan sa buhay. Maka-extend ng tulog sa umaga or doing other things, no? Yung little time for yourself before you sleep. Inonood mo yan ng TV or ikikinig mo ng music or probably watch a good movie, watch sa Netflix your favorite series or other stuff that you enjoy. Pero mga after almost 30 minutes pa lang or swerte na ako mga almost an hour, eh ano ka na, antok ka na. Alam mo yung very excited ka na makapagpuyat para naman makanood ka ng favorite movie mo pero hindi mo pa natatapos, inantok ka na, diba? So, okay lang yun guys. At least we give ourselves time kasi importante din talaga yan. Yan yung napansin ko sa akin na kailangan kong pagtuunan ng pansin kasi pag hindi ako nakakapagbigay sa sarili ko ng time, doon ako aburido pag gising kinabukasan. Sundo na muna tayo sa school. Sobrang init guys. Titigil muna ako sa pagsasalita kasi girl, pawisan na girl. Just then. Ha? Ano sabi mo? Wow. Anong sinasabi mo kanina? Anong sabi mo kanina? Sander. Ayan. Yeah. Open mo, dali. Open mo to. Tapos yakap mo si ate, dali. Ay. Tulog si Cloud. Go. Kiliti na. Okay, go. Ayan na, nagkasakitan na. Patingin nga, ate. Comfort mo, siska. Oh, ipapasan ka daw niya. Anak, braso yung nasaktan, hindi yung paa. Oh, hatid ka lang. Hatid mo doon sa room. Hello! Ready na kayo? Let's go! Ano? Nagpalit ka? Yun na lang? Hintayin muna natin yung message ni Mercy. Okay na, nandun na siya. Let's go. Tinatikim mo? Bago, no? Mama. 1 hour later. Sky! Saan ka dadaan? Dito ka na! Sige, dyan na. Asan na yung water bottle mo? Okay. Atid ko si Sky dito sa UCC eh. Training sila. Bigay mo to dun sa Kuya Guard pa. Share ng merienda. Sige na. Dali, takbo. Mag-enjoy ka ha, sa karate. Galingan mo, focus ka anak ha. I love you. Balikan kita mamaya. Andiyan naman si Tita Mariel, okay? Sige, kaming dalawa ni Daddy. Oh, ay naabutan mo yung pagpinsa namin. Ayan na bumibili na si Mar. Say, alam mo, ito, hindi na ito nagte-training. Naabangan niya na lang yung mga pagkain niyo dito. Pupunta yan dito para manginain, hindi mag-training. Kasama yun, kasama. Enjoy siya dito kasi ano niya to, breeder niya to ni Skyler. Yan, yung pagkakarate. Diba? Marami siyang mga ate dito, tsaka mga kuya. Lahat yan mababait sa kanya. Baby siya dito kasi siya yung pinakabata sa UCC. Pangalawang branch kasi nila to guys ng karate. So, ibang mga estudyante yung nandito. Ito lang po ang pinunta ko dito.
Instead of kain. Instead of karate, kain na lang. So, that pala sinasabi mo na sa akin, Ma, magte-training ako. Anong training? Magte-training kumain. Lapang muna bago karate. O, ganito na dito. Celebration ni Ima. Papagulin muna kayo. Professor niya. Meanwhile. Oh, yes. So ito, no, dalawang video i-upload ko today. Wow, 8 ka na. Good job. Kunti na lang. So dalawang video yung i-upload ko today. Isang standalone video and then yung isa regular vlog. So na-excite akong i-share yung itong video na to na in-upload ko kasi this is something that really speaks to our relationship. So, hindi naman kami expert, no, talaga dito sa mga bagay na to. Pero, we want to share with you our journey and how we really understand each other at the moment kung may mga pinagdadaanan kami. But, it is a funny sit-down talk. We haven't done this one for a very long time. And, na-enjoy ko talaga to. So, I hope na magkaroon ulit kami ng isa pang sit-down talk na for sure kapupulutan nyo rin ang aral just like what we learned from each other. So, excited na ako magkita ko ano yung reception ninyo dito sa video na in-upload ko. And please watch it. I think pagka-upload ko nito, balikan nyo yung last vlog. So, makikita nyo dito kung paano yung aming, alam nyo yun, paano namin napag-usapan yung love language na yan. A few moments later. Putol yung sinasabi ko sa inyo kanina sa car. Kasi nga, distracted dun eh. Mahirap talaga mag-vlog pag nandun. Siyempre, kukot nila yung attention mo. So, yun nga, binabanggit ko sa inyo kanina. Bakit halos everyday na nagkakarate training si Sky. Kasi nga, na-figure out namin na kung kaming mag-asawa, meron kaming mga avenue to release our tensions, our stress, ganyan, and avenue to make ourselves feel valued and important. May ganun na rin si Sky as young as 9 years old. May ganun na rin siya, and doon namin na-realize na yung karate niya is yung kanyang breather. 'Di ba? Sabi ko sa inyo kanina. So, sabi ko sa kanya, pangako ko yan sa kanya na I will always make it to a point na iyahatid at dadalhin namin siya sa lahat ng karate training na gusto niyang puntahan at sa mga lahat ng tournament na gusto niya rin salihan. Kumbaga, magiging very open and supportive kami sa kanya pagdating doon. Gusto namin ipa-feel sa kanya na yung gusto niya is binavalue din namin. Karate is her avenue to release her tension and stress pagdating sa school, 'di ba? And also dito sa bahay kasi dito sa bahay si Claudie lang naman ang kalaro niya. Sa labas naman ng bahay namin, hindi siya pwedeng makipaglaro kasi daanan ng sasakyan, and also yung neighborhood dito, wala naman masyadong bata na kaedaran niya. Tinuturuan namin si Sky ngayon how to value yung bahay niya, kung tawagin. Kasi sabi nga ni Jet, kung ano man mangyari, kahit na pagod ka na sa buong mundo, meron kang isang fallback na mararamdaman mong doon, you are at your best, you are valued, you are important, you are loved, kumbaga. And kay Sky, yun yung pagkakarate niya. Kaya naman talagang susuportahan namin si Sky pagdating doon sa bagay na yun. And syempre, alongside doing her karate, mas pinofokusan din ni Skyler ngayon yung academics niya. Actually, pagdating niya dito sa bahay, naging routine na yan simula nung Lunes. Kasi Thursday na ngayon eh. Naging routine na sa kanya yung pagdating dito sa bahay ng mga 12, magla-lunch siya hanggang 1 p.m. Tapos, magpo-phone time lang siya ng mga 10 minutes or 20 minutes. Tapos, na siya, may almost 2 hours na siyang academic before siya magpunta sa karate. Kasi sabi namin, priority talaga yung academic. Ito si Claudie, din to
unti-unti i-injectan ko na rin yan ng academics kasi this year papasok na siya sa school. Hindi muna namin siya ilalagay talaga sa normal, like hindi naman normal school. Normal school naman yun. Pero kumbaga yung maliit lang, very homey pa din kumbaga kasi kailangan niya ng transition. Syempre, and sa condition ni Cloudy na bulol pa nga siya and delayed, ayaw namin siyang ilagay sa environment na ma-overwhelm siya at mabubuli siya, kumbaga, di ba? Kasi nga, delay siya compare sa mga ibang ka-age niya. So, meron dito sa amin, sa loob ng subdivision na maliit na kindergarten school. So, most ng mga kids dito sa subdivision namin, doon pumupunta. Merienda muna tayo, guys. Champurrado. Yan, bago ako magsampay ulit ng mga damit sa garahe. Ka. Meanwhile. Dapat pala ikaw may suot nito. Balik ka dito. Ano na naman pinagkagawa sa akin? Kasi natatansikan yung damit mo. Dapat yung Elsa. Ayoko nun. Let it go. Let it Go! Ayoko. Kung ano na naman pinagkagawa ko. Ito si Ninya, kung ano na naman na naiisip. Oo. Ay, churo, walang Okay na ba? Baby, kung ano na naiisip. Huwag, iiskubahin kita dito. Hindi mo lumayas dyan. Iskubahin ko. Paliguan mo na yan si Sky. Tawa pa, sige. Talaga pong mga to. Dahil nakakatawa lang kasi pag mga pa, maligo na nga, ano pa ba? Nakakatawa lang kasi pag mga ganito, nai-enjoy ko rin. Ano ba yan? Naman buwisit itong mga to nagbabasa. Isa ha, sinasabi ko sa inyo. Sige, isa pa. Hindi ako kaya ng ano dyan. So, hugas muna tayo ng plato, guys. Mommy, wait lang. Kasi nga, tape yan. Mamaya, tomorrow. Tomorrow morning. Hayaan mo lang muna siya. Pag-shower na ako, naka-freshen up na. Pahinga na tayo dahil maaga pa ang gising ko tomorrow dahil meron akong serve ng 6 a.m. So, kailangan ako gumising ng 4:45 para mag-prepare para sa mass. So, I'm really happy na things turned out really well doon sa case ni Ate Carla dahil yun, at least nakalabas na siya. Kaya lang, yun nga, sunod-sunod yung mga nangyari kay Ate Carla. Pero we're praying na sana hindi na lumala or hindi na magkaroon ng complications pa. Yun, so mahirap din, especially parang, being apart as a family. For sure, mahirap din kila Ate Carla yun na syempre sila lang yung naandoon, diba? Tapos, meron pa kami dito
meron din kaming problema na sinusort on our own, plus nandiyan po si Mama Toya, may Alzheimer, so hindi talaga ganun kadali lahat yung mga nangyari, but we're very thankful that at least na-operahan na si ate, no, recovery na lang, pahinga, and all that. Kaya nga talaga bantayan yung sarili, especially sa sakit. Hindi magkasakit sa panahon niya, lalo na ngayon uso yung pertussis, tapos meron pang diphtheria ata. So, yun lang naman guys. Excited ako for tomorrow kasi very, ang tawag dito, very productive again ang umaga natin. Kaya kailangan kong gumising ng maaga kasi marami akong kailangan tapusin. So, thank you guys for watching this video and we hope to see you very soon again sa susunod na vlog. Good night.